Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, di alam ang dahilan, may nakabibinging pulong, natatakot, di maintindihan, ng sugat ang puso't isipan. Manalig ng hindi maligaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan, sa gitna ng unos pangako niya'y di kaiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan, ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Tignan niyo, dali! Posporo! Pili na po kayo ng posporo! Natatandaan niyo po ba siya? Naging tindera na siya ng mga posporo ngayon. Pakihinto po sandali! Gusto niyo po ng posporo? Maganda po ito. Gumagana pa rin kahit nalamigan. Aba! Ang galing! Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Ito, pabili ako. Salamat. Ayan. Oh, bye-bye. Bibili na lang uli ako sa susunod. Maraming salamat ulit. Dahan-dahan. Sarah! Sarah! Sarah, nakarating ka pa hanggang dito? Oo, pero ito pa lang ang nabebenta ko. Oo nga pala, Sarah. May problema kasi kaya pinuntahan kita rito eh. Ano? Bakit? Ano nangyari? Basta, halika. Mas mabuting umuwi ka na muna. Tara na, Sarah. Miss Sarah! Miss Amelia! Ay, Miss Sarah, alam mo bang nag-alala kami ng husto sa iyo? Pinilit ni Miss Minchie si Becky na sabihin kung nasaan ka na at sinabi niyang nandito ka sa bahay ni Peter. Ang totoo niyan kasi, Miss Sarah, gusto kasi ni Miss Minchie na bumalik ka na doon sa dormitoryo. Ano po, si Miss Minchin? Kasi nga nagmadali akong pumunta rito para sunduin ka. Pero, kasi po... Halika na, Miss Sarah. Kung gagabihin tayo, baka magalit pa si Miss Minchin. Pero, kasi po... Pakiusap, Miss Sarah, pumayag ka na. Kung babalik ako doon nang hindi ka kasama, siguradong pagagalitan ako ni ate. Sumama ka na sa akin pagbalik sa dormitoryo. Maaari ba, Miss Sarah? Miss Sarah? Halika na, Miss Sarah. Halika na.
nakalimutan, bukas ang pinto namin para sa'yo! Halika na. Miss Sarah? Becky? Miss Sarah? HD encode by Carlola Patawarin 16. mo ko kasi pinilit lang nila ako sabihin ko nasan ka. Kaya tuloy, pasensya ka na. Ayos lang yun, Becky. Mama Sarah! Loti! Mama Sarah! Sarah! I'm in hard. Halika na, Sarah. Sigurado naghihintay na sa atin si Miss Minchin. Opo, Miss Amelia. Miss Sarah? Ate, nandito na si Sarah. Maligayang pagbabalik. Pinagalala mo kami ng husto. Alam mo bang nahirapan kami sa paghanap sa'yo? Pagbibigyan kita ngayon, saka na kita bibigyan ng parusa. Pero siguro naman, hindi mo niisip na kaya kita pinabalik dito dahil pinatatawad na kita sa kasalanan mo. Mabuti naman. Kaya kita pinasundo kay Amelia. Dahil dito. Noong araw na umalis ka, nakita na lang namin ang bagaheng yan doon sa may pinto. Bakit hindi mo basahin ang nakasulat yan? Para sa munting bini-bini na nakatira sa kanang atik. Nakita mo? Ang sabi dyan sa iniwang sulat, sa kanang atik, maliwanag na kwarto mo ang tinutukoy ng nagpadala. Si Becky ang natutulog sa kaliwang atik. Kaya walang duda na para sa'yo talagang bagaheng yan, Miss Sarah. Yan ang dahilan kaya ka namin hinanap. At siyempre pa, hindi naman tama na basta na lamang namin itapon yan. Sarah, saan ba nanggaling ang bagaheng yan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pero, sino nagbigay sa'yo? Ibig mo sabihin wala kang ideya? Opo. Hindi mo alam, ha? Pero kung titignan ka mo kung alam mo kung saan nanggaling yan, pero ayaw mo lang sabihin. Buksan mo na. Ano pa hinihintay mo? Dali na. Buksan mo na ang bagaheng yan ngayon din. Opo. Ate! Packboy, anime. May tsinelas pa.
to you by Hackboy Anime. Ang ganda! Tignan mo ito, ate. Ay, ate. Ang ganda ng pagkakagawa nito. At yung mga stockings at panloob na damit, gawa lahat sa magandang klaseng silk. Sarah, hanggang ngayon ba, ipipilit mo pa rin na wala kang ideya kung sinong nagpapadala sa niyan? Totoo po. O sige, kung ganoon wala na akong magagawa. Kung ayaw mo magsalita, ako mismo ang titingin kung para sa'yo ang mga yan o hindi. Hindi kita pipilitan kung ayaw mo sabihin ng totoo. Sige, isukat mo na yan. Kung ipinadala yan para sa'yo, dapat lang nasukat sa'yo ang mga yan. Kung hindi sukat ang mga damit sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. Kaya kukunin ko na lang. Tandaan mo yan. Dali na! Ano ba hinihintay mo? Ate, may isa pang sulat dito. May isa pang sulat? Oo. Ito ang isuot mong pang-araw-araw. Kung kulang pa yan, magpapadala ulit ako sa susunod. Yun lang ang nakasulat? Oo, ate. Yun lang. Naisip ko lang, ate. Kung sinabing pang-araw-araw lang yung mga damit, sigurado akong napakayaman na nagpadala niyan kay Sarah. Sandali lang, ate. Naisip ko lang, hindi naman kaya may kamag-anak pa si Sarah na napakayamang tao? Ang kaso nga lang, hindi niya ito alam. Ano ba yan sinasabi mo? Baka matagal niyang hinahanap si Sarah. At nang matagpuan niya, binigyan niya ito ng mga regalo ng palihim. Posibleng mangyari yun, hindi ba, ate? Imposible. Pero ate, minsan talagang may mga kamag-anak na ganoon kung mag-isip. Halimbawa na lang yung mga matatandaan ng kamag-anak na lalaki. Minsan, kapag imposible na magkaanak pa sila, gusto nilang ampunin yung anak ng mga malalayo na nilang kamag-anak. Sa mga nobela nga, Itigil mo na nga yan. Ang hilig mo kasi sa nobela. Pero... Amelia! Makinig ka. Isa lang ang dapat nating siguruhin sa ngayon. Dapat tayong makasiguro kung para nga kay Sarah ang mga damit na ito o nagkamali lang. Oo, tama ka, ate. Ang ganda niya, Sarah, no? Nakakaingit! Ang ganda mo! Nakakaingit. Ay. Wow! Napakaganda mo, Miss Sarah. Nagpalit na po ako ng damit, Miss Minji. Sukat na sukat sa'yo, parang pinasadya. Miss Sarah. Po? Sukat na sukat talaga sa'yo ang damit. Mukhang meron kang kaibigan na napakabuti sa'yo, tama ba? Pero... Ayos lang. Wala namang problema kung ayaw mo sabihin ang tungkol sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipilitin. Pumapayag na akong dumito ka ulit sa dormitoryo.
Becky, Ano po yan, Miss Minchin? papuntahin mo dito si James. Masusunod po. Miss Sarah. Pumasok ka na sa loob. Ang galing mo. Sa kaya nang galing yun. Ang galing. Makakalaro ko na ulit si Mama Sarah. Ang saya-saya mo ngayon, Lottie. Nakapagtataka naman si Miss Minchin. Bigla na lang siyang bumait kay Sarah. Baka natuklasan ni Miss Minchin na may nag-iwan pala kay Sarah ng malaking kayamanan. Oo, tama. Mukhang napakamahal ng damit eh. Sabi ko na nga ba, lagi ko naiisip yun na may kakaibang mangyayari kay Sarah. Kasi noon lagi niya tayo sinosurpresa. Kakaiba siya. Tama na nga yan. Matutuwa si Sarah kapag narinig niya yan. Pati ba naman kayong dalawa magbabago na rin? Gaya lang, Lavinia. Kaya siguro bumait si Miss Minchin. Dahil baka iniisip niya na lumabas ulit ang mga diamante ni Sarah. Nagpapatawa. Tara, akit na nga tayo. At siyempre pa, hindi mo na kailangan magtrabaho pa sa kusina simula sa araw na ito. Opo, sige po, Miss Minchin. Pasok! Pinatatawag niyo raw po ako. Dahil dito ulit titira si Sarah sa dormitoryo simula ngayon. Ayusin mo na ang kwarto niya sa attic. Opo, Miss Minchin. Cesar? Nagpakabait ka ba, ha, Cesar? Ang lamig naman masyado dito. Akin na yung upuan. Opo, Mr. James. Pababalikin ka rin lang pala dito. Pinahirapan pa ako sa pagsasara nito. Ay, salamat naman. O, ayan. Natanggal ng lahat. Wala ka na siguro reklamo. Salamat po. Mel, kumusta na? Natutuwa akong malaman na maayos kayong lahat. Alam mo, Mel, dito na ulit ako titira, kaya magkakasama na ulit tayo. Namiss ko kayo. Ano pong sinabi niyo, Miss Minchin? Ibabalik po namin kay Sarah yung mga kumot. Tama ang narinig nyo. Pero hindi lang yung mga kumot ang ibabalik nyo. Pati yung mga pinggan at iba pang gamit na kinuha nyo dun sa kwarto niya, kailangan nyo rin ibalik sa kanya yon. Pero Miss Minchin, hindi po ba kayo mismo nagsabi sa amin na kami na ang bahala doon? Tumahimik ka! Sa mga nangyari, lumalabas na merong nagbabantay kay Sarah na isang makapangyarihang tao. Ang kumot ang kinuha nyo. At ang lahat ng bagay na nakuha doon sa attic, malamang na ibinigay nung mayaman na nagbabantay sa kanya. Makinig kayo sa akin. Simula ngayon, hindi nyo na pwedeng tatuhin si Sarah na parang isang katulong. Maliwanag ba yan? Naku naman! Ibang klase talaga siya.
Uwiral na naman ang pagiging pasaway niya. Oh, ayan ha. Ibinalik na namin sa'yo ang lahat. Siguro naman wala ka ng galit sa amin ngayon. Miss Sarah, natutuwa talaga ako para sa'yo. Salamat. Alam mo ba kung ano iniisip ko, Becky? Na yung taong nagpadala sa akin ng mga damit, posibleng siya rin na nagbigay sa atin nung mga unan at saka nung mga kumot. Ibig mo sabihin siya rin na nagbigay sa atin ng mga pagkain? Oo. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga kabutihan niya. Pero Miss Sarah, paano mo naman magagawa yun? Alam ko na. May ibinigay din siyang panulat at papel. Susubukan kong bigyan siya ng sulat. At pagkatapos, iiwan ko na lang ito sa ibabaw ng mesa. Anong maring natin? Baka pumunta rito mamaya yung magician at ibigay itong sulat sa kanya. Wow! Ang galing ng naisip mong yan, Miss Sarah! Noong gabing yun, gumawa ko ng sulat bilang pasasalamat doon sa mabait na magician. At dalangin ko na sana pagising ko, wala na yung sulat at sana makarating yun sa kanya.